Taas ang kamay na nakakumpleto ng 9 na madaling araw. Taas ang kamay. Oh, dami nyo ha. Palakpakan natin ang mga nakakomplete. At sa mga hindi nakakumpleto, well, better luck next time. Pero mga minamahal kong kapatid, paalala lang ha. Lalo na doon sa mga nakakumpleto. Hindi lamang po simbang gabi ang dapat nating simbahan. Dapat po linggo-linggo tayo ay pumupunta ng simbahan upang dumalo sa misa at magpasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap. Hindi lamang Disyembre ang pagsisimba kasi may mga Katoliko lumilitaw lang pag December simbang gabi o kaya ay Holy Week, lalo na ng linggo ng palaspas. Hindi po. Ang ating pagiging Katoliko dapat 24/7. Amen? Mukhang tulog pa. Amen? Yan. Mga ginigilig kong kapatid, lalo na sa mga nakakumpleto ng 9 na madaling araw, narinig ninyo ang mga iba't ibang kwento ng kaugnay ng pagdiriwang ng Pasko. Narinig ninyo ang kwento ni Maria at ni Jose. Narinig ninyo ang kwento ng mga magulang ni Juan Bautista, si Elizabeth at Zacarias. Narinig ninyo ang kwento tungkol kay Samson at ang kanyang mga magulang. Ang dami nating narinig na mga kwento na hindi naman bago sa atin. Kaya sa umagang ito ay hayaan ninyong bigyan ko ng summary ang lahat ng ating mga kwentong napakinggan sa loob ng 9 na madaling araw. At batay ito o gagawin ko ito sa pamamagitan ng 3 keywords. Ang unang keyword ay pangarap. Pangarap. Sa mga nagdaang araw, narinig natin ang iba't ibang mga pangarap. Ang pangarap ni Maria, ang pangarap ni Jose, ang pangarap ni Elizabeth at Zacarias. Ang pangarap nila na magkaroon ng anak. Ang pangarap nila na bumuo ng pamilya. At ngayong umaga, narinig natin ang pangarap ni David sa unang pagbasa. Sabi niya, ang gara-gara ng bahay ko dito. Pero ang kaban ng tipan sa isang tolda lamang nakalagay. Kaya ang pangarap niya ay magpatayo ng natatanging bahay, natatanging templo para sa kaban ng tipan. Yan ang kani-kanilang mga pangarap. Mga minamahal kong kapatid, importante sa isang tao ang mayroong pangarap. Ano ang pangarap niyo? Ano ang pangarap niyo sa buhay? Meron ba kayong pangarap sa buhay? Siguro ang iba dito, ang pangarap ay matapos ang thesis. Nako, si Father naman, bakasyon, Christmas break na pinaalala pa yung thesis ko na hindi ko matapos-tapos. No? Marahil ang iba sa inyo dito, ang pangarap ay magkaroon ng asawa. Sino dito ang nagdasal at nagsimba sa loob ng 9 na madaling araw para magkaroon ng boyfriend? Taas ang kamay. Nahihiya pa. No? Marahil ang iba sa inyo dito, ang pangarap ay magkaroon ng magandang trabaho, makapagpatayo ng magandang bahay, makapag-abroad, hindi para magtrabaho, kundi para mamasyal. Simulan mo muna sa Japan, malapit-lapit, o Seoul, no? O kaya Thailand. Pagkatapos, umaasenso ka na, Europe, okay, Holy Land. Pero wag ngayon kasi may giyera. Importante sa isang tao ang mayroong pangarap sa buhay. Sapagkat ang taong walang pangarap ay parang dead wood, patay na kahoy na inaanod na lamang ng agos ng tubig saan man ito dalhin. Ang taong pangarap
Ang taong walang pangarap ay parang naglalakbay na hindi alam kung ano ang patutunguhan. Naglalakad, pero hindi alam kung saan pupunta. So yun ang una, pangarap. Ang pangarap ng mga pangunahing tauhan sa kwento ng Pasko. Pero mga ginigiliw kong kapatid, batid naman natin na nangyayari at katulad ng nangyari sa kwento nila Maria at Jose, ang pangarap natin kung minsan iba sa pangarap ng Diyos. Si Maria ang gusto niya magkaanak, bumuo ng pamilya. Si Jose, ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling pamilya. Merong ibang ibinigay na pangarap ang Diyos. Ibinalita ng anghel na si Gabriel kay Maria na siya'y magiging ina ng kataas-taasang Diyos. Hindi ito bahagi ng kanyang pangarap. Naalaman ni Jose na si Maria na kanyang kasintahan ay naglilihi pero hindi galing sa kanya. Hindi ito bahagi ng kanyang pangarap. Ganon din naman siguro tayo. May mga pangarap tayo, pero may ibang pangarap ang Diyos para sa atin. Kaya ang pangalawang keyword, ang una ay pangarap, ang ikalawa ay pagsang-ayon. Pagsang-ayon. At yan ay pinakita sa atin ni Maria. Nung ibalita sa kanya ng anghel ang pangarap ng Diyos, ang plano ng Diyos, sa bandang huli, sinabi ng mahal na Birhen, narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Katulad din ng narinig natin sa unang pagbasa, may pangarap si David, pero may pangarap ang Diyos. At ang sabi niya kay David, hindi ikaw ang magpapagawa ng tahanan ko. Ako ang magtatatag ng tahanan mo. The house of David, na sabi niya ay walang katapusan. Pagsang-ayon. Sapagkat hindi lahat ng ating gusto ay katulad ng pangarap ng Diyos. Siguro ang iba sa inyo, pangarap na mag-asawa, pero my God, 50 anyos ka na, wala ka pang boyfriend. Pero baka iba ang pangarap ng Diyos sa'yo. Baka pinili ng Diyos sa'yo na magpari ka o magmadri ka o baka inilaan ka ng Diyos para manatiling dalaga o binata. At uulitin ko walang nakakahiya sa pananatiling dalaga o binata. Hindi nakakahiyang manatiling single. Because yes, there are some who are called to be married, some are called to be priests or religious sisters, but some are called to be single blessed. Kaya, yung hindi pag-aasawa ay hindi sumpa. Ano ba? Hindi ka pa nag-aasawa? No? Yan ang kumisa ng usapan sa family reunion. Pag nakikita-kita yung mga magpipinsan, pag nakikita-kita yung mga magkakamag-anak, kailan ka mag-aasawa? O bakit wala ka pang asawa? Bakit? Asawa lang ba ang pwedeng hantungan ng buhay? Kaya, kung hindi nangyayari, baka hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo. At dahil doon, dapat maging handa tayong sumang-ayon sa gusto ng Diyos. Pangarap,
pagsang-ayon. At ang pangatlo, mula sa Ebanghelyong ating pinakinggan, papuri. Papuri. Sabi ni Zacarias, matapos na ipinanganak ang kanyang anak na si Juan, siya'y nagpahayag at umawit ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Pagpupuri. Sa Salmo Responsorio, sinabi natin o inawit natin, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alam niyo sa Ingles mas maganda. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Kahit na hindi nangyayari ang gusto natin sa buhay, dapat maging handa tayong sabihin, praise the Lord. Alam nyo kasi, ang daling sabihin, wow, Lord, praise the Lord, praise the... Madaling sabihin yan kapag nakatanggap ka na ng 13th month, ubos na nga, Father, no? Nadagdagan ng sweldo mo, umasenso ka sa buhay, nakatapos ka ng pag-aaral, napagtapos mo ang mga anak mo sa pag-aaral. Ang dali-daling sabihin na praise the Lord, purihin ang Panginoon kapag yung nangyayari sa buhay mo ay gusto mo rin. Ang daling magpasalamat. Malusog ka, hindi nagkakasakit ang mga mahal mo sa buhay, ligtas ka sa COVID-19. Ang ganda ng takbo ng buhay. Ang daling magpasalamat, ang daling magpuri. Pero mga minamahal kong kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Hindi lahat ng inyong hinihiling sa Diyos ibibigay. Sa mga nagdasal dito sa loob ng 9 na madaling araw at may kanya-kanyang intensyon, titiyakin ko sa inyo, uuwi kayong hindi nyo natanggap ang inyong panalangin. Ngayon, masasabi niyo pa rin ba sa Panginoon, praise the Lord? Ang hirap nun. Nagkasakit ka ng malubha o kaya ang anak mo ang nagkasakit. Binawian pa ng buhay. Natanggal ka sa trabaho. Nasunugan kayo. Magpapasko pa naman. Pinatay ang asawa mo. Masasabi mo pa ba sa Diyos, praise the Lord? Purihin ang Panginoon. Pero mga ginigiliw ko kapatid, diyan natin mapapatunayan ng ating pananampalataya ay matibay kapag sa gitna ng mga trahedyang nangyayari sa buhay natin ay nasasabi pa rin natin, purihin ang Diyos. May alam ako mga taong hindi na nagsisimba sapagkat ang katwiran nila, hindi naman ako mahal ng Diyos hindi naman dinidinig ng Diyos ang dasal ko. Ipinagdasal ko yung asawa kong gumaling namatay pa rin So ano pang saysay ng pagsisimba? Ano pa ang saysay ng pagdarasal? It's doubly difficult to say, praise the Lord, when tragedy happens in our lives. But I tell you, my dear brothers and sisters, it is when those tragedies happen and we remain faithful to the Lord that we can show that our faith has taken roots. 2020, December, sa dati kong parokya sa Paco, unang araw ng simbang gabi,
nagkaroon ng sunog, hindi sa loob ng parokya, kundi sa kabilang parokya. Pero yung ibang mga nasunugan ay sa pako nagsisimba kasi mas charming daw yung pari sa pako. Alam ko isa sa mga nagsisimba doon ay nasunugan. At ilang araw matapos yung sunog, lumapit siya sa akin. Inisip ko, hihingi ito ng tulong. At ready naman kaming tumulong. Pag kinukwento ko ito, naiyak ako no? Alam niya, sabi niya, Father, hindi po ako makapagbibigay ng 2 bag. Kasi sa pako po, meron kaming pamaskong handog. Binubuo namin yung 1,000 pamaskong handog bags na may lamang iba't ibang grocery. At bigay yun ng mga tao, ino-offer nila sa simbang gabi. Pero sabi niya, alam ko nasunugan to. No, sabi niya, Father, 1 bag lang ang maibibigay ko ha. Pasensya ka na. Kasi nadamay kami sa sunog Yung makapagbigay ka, kahit nasunugan ka, yung magawa mong magpuri sa Diyos, kahit na may hindi magandang nangyari sa iyo, yan ang tunay na pananampalataya. Hindi yung sa panahon na tayo ay masaya at pinagpapala, kundi sa panahon na tayo ay nakadapa, ngunit sinasabi pa rin natin, Praise the Lord. Pangarap, pagsang-ayon, pagpupuri. Amen.